Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga katandins, ka-Jomcar, Kalingap, kumusta na po kayo? Ito si Darlene Vlog, nagbabalik. So, ako, mag-share ako ng aking point of view, isa sa leader dito sa community, mag-share ako ng point of view. So, bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Val, si Ate na Vlog, si Kalingap Rap, mga kasamahan natin dito sa Team Kalingap, mga reactors, mga kasamahan ko dito sa Kalipa, para ba lahat na reactors, siyempre ang mga charity vlogger, ambassador, DPT, si Carla, si Jomar, itong mga supporters, lahat po sa inyo. Kayo po lahat. Shoutout po sa inyo lahat at kumusta na po kayo. So, ituloy natin. Ilang araw na to? Parang 3 days. No, 3 days. 3 days or 4 days. Hindi ako nakapagbigay ng aking reaction ng Saturday kasi simple Sabado. Kahapon, ang sama-sama ng pakiramdam natin. Today rin, ganun pa rin. Pero sabi ko, babangon na lang ako at magbibigay ng aking point of view dito sa nangyayari. So, hindi natin alam, no? Baka mag-react na naman ito siya kasi mapapag-usapan. Pero hindi ko naman masyado i-mention niya ang name niya dahil alam naman ito. Alam niya naman kung sino. At isa pa, para ito sa lahat. No? Para sa lahat na bumubuo ng community, para ito sa lahat na members. Hindi ko ipopoint sa isang tao, kundi para sa lahat. Sabi niya doon dati sa mga live niya, sa upload niya, bakit daw siya lang lagi, siya lang lagi nakikita ng mga basher, siya lang lagi nakikita ng mga reactors, no? Tayo mga reactors, hindi po tayo gumagawa ng issue. Kung anong nakita natin, simpre dahil parang interested pag-usapan, re-reaction na natin. O di ba po? Pero nakakapagtaka, no, kakatapos din ng bagong issue, ilang araw, 2 weeks, may bago na ng issue, iba-iba. Masabi natin na bakit hindi siya linulubayan ng issue, ano? Ano bang meron? Okay. Dito sa kumakalat na screenshot, kasi nakarating na ito sa taas, sa mga officers, sa mga servidor, nakarating na rin sa Karaba. So, sabi ko, yung ko na pag-reaction ng mga kasama namin. Pero hindi pa namin napagkasunduan, hindi pa kami binigyan ng task na ito i-reaction na namin. Parang nakarating lamang po. So, ako, magbibigay lang ako ng point of view kung anong nabasa ko doon sa screenshot. So, ito nga po. So, sana makinig ang lahat. So, para to sa lahat, kung sino mga interesado gumawa ng grupo or dito sa mga kasamahan o kahit saang community na may mga grupo. Di ba po? Bago tayo gumawa ng community, siyempre, may plano yan, no? May plano yan. Una-una, ikaw ang gagawa. Kukuha ka mag-a-add ka ng kasama mo, sino ang co-admin mo? Diba? Mamimili ka kung sinong mapagkakatiwalaan mo na kasama mo na gagawing co-admin. Hanggang sa dumami, magiging 20, 30, 40, parang itong screenshot na kumakalat is parang 700 plus, hindi ko sure, no? Hindi ko na lang sisilipin. Pero ang hindi naman pinakilta, lahat ng members. So, mahirap pagkatiwalaan itong members mo na kahit 30 lang kayo, no? Hindi mo maibibigay ang full trust. Lalo na pag sa social media lang kayo, nagkakakilala, nakikita. Kahit mag-video call pa kayo araw-araw, hindi mo kilala ang totoong buhay nila, ano ba yung buhay nila sa likod. Kasi ang nakikita mo lang, yung mga profile post nila, abang kausap mo siya sa chat or sa video call, meaning, hindi mo sila kilala lahat. Paano pa kumabot ng 100, 500, 1,000, no? Dami-dami. Ang dami-daming members at hindi mo kilala lahat. So ngayon, kung ikaw na leader, gumawa ka ng group, dapat nasa priority mo, na nasa list mo as a leader, na bibisitahin mo yung group mo. Like company, no? Ginawa kang manager, supervisor, bibisitahan mo yung company kung saan ka nagsusupervise. Bibigyan mo talaga ng oras. Hindi mo pwede sabihin na, ay, busy ako, wala akong oras. So, bakit pa tayo bumuo ng grupo kung wala tayong oras? Di ba po? Bakit tayo bumuo kung wala tayong oras? Pero dito kasi sa screenshot na ito, dalawa silang admin, no? Nasabi na yan ni Sir Birador na dalawa silang admin. Meaning, either sa dalawa ang gumawa ng chat na yan, group na yan. Kasi, pag naging admin ka, isa talaga ang gumawa, tapos kukuha ka ng mga admin. Pero dito, ang lumabas lang kasi is dalawang admin ang nakita lang. Pero group chat ito, pero sa buong sa buong group doon, group call, baka marami silang admin. So ngayon, hindi tayo pwede magsabi na, ay wala akong oras mag-check dyan, hindi ko alam anong nangyayari. Dahil busy ako sa akin trabaho, busy ako sa akin profession. So kung ganun, huwag na tayo gumawa ng group, no? Sa lahat ito, na may balak gumawa ng group, at sa lahat na may mga grupo. Di ba po?
Ngayon, bibigyan natin kahit 5 minutes na sisilipin mo ang group mo. Mag-backread ka. Minsan din, ang problema, pag busy-busy tayo, tapos offline tayo, sila naman, kasalukuyan na nagmamaritisan. So, no, it's too late. Pag visit mo, yung maritisan na tapos na. Minsan, dinilit, hindi mo nakita. No? Hindi mo nakita, magtanong ka, ano mga dinilit? Minsan, hindi ka na magtatanong eh. Anong dinilit? Kasi minsan, ganun din sa akin. No? So, bibigyan mo talaga ng 3 to 5 minutes bago ka matulog, bibisitan mo yung GC mo, titingnan mo anong nangyayari, kung meron bang nagmamaritisan, meron bang kung ano-ano dyan na pinag-uusapan. Di ba po? Ngayon, pag may nakita kang nagmamaritisan, na wala ka, isang pag busy ka kanina, nagmamaritisan sila habang offline ka, pwede mo sila kausapin. Please, huwag kayo magmaritisan dito. Kayong 5-6, gumawa kayo ng ano ninyo, group ninyo, kasi may mga ano talaga na hindi mabuhay kung walang chismisan. Hindi, kulang ang araw nila kung hindi sila magchismisan. Sabihan mo sila, labas kayo dito, no? Doon kayo magmaritisan. Gawa kayo ng sarili niyong GC, doon kayo magmaritisan. Ganun po. Tayo din ng mga member, para hindi mapahamak ang leader, dapat nasa isip natin yon na huwag po tayo magmaritis sa group chat. Mga kasamaan ko, hindi yan nagmamaritis kasi alam nila na stricto ako. Bawal sa akin yan. Minsan nagsimula sila, nandiyan si founder, nagsiaalisan. Pero kadalasan diyan maritisan nila. Sabi sa loob lang nagmamaritisan kami ng sarili namin. Iwas na iwas kami sa issue. Kasi sabi ko, ayaw ko talaga madawit sa issue. Yan, ingat-ingat sila. So, ang ginagawa nila minsan, kasi ayaw ko, nagmamaritisan sila sa sarili nila. Minsan, iilan lang yan sila. Hindi nila pinapakita sa akin. So, minsan wala akong kaalam-alam sa maritisan nila kung sinong pinag-uusapan nila. So, ganun nga po, no? Tayong mga member, responsible tayo para hindi mapahamak ang leader. Ang leader na ito na dalawa, diyan sa screenshot, wala naman silang sinabi. Wala silang mga chat dyan na nilait-lait nila ang Jomcar, may mga sinabi sila na bad words. Ito lang mga group. Ito lang mga group na binabas nila si Rab. Yun, binas nila si Jomar, binas nila si Carla. Nilait-lait nila itong mga Breeze, no? Pati si Jomar, tinawag pa nila na durian. Di ba po? So, may mga screenshot na parang nahalo-halo na yun, no? May noon pa, ilang week na daw, may bago pa. So, parang nagkahalo-halo yan. So, ngayon, yun na lang po. At ganito, pag nagkagulo, dahil tayong leader, hindi naman natin sinasadya, hindi natin ginawa. Simple lang. Hingi tayo ng sorry, kahit hindi natin ginawa. Kasi tayo ang gumawa ng community, tayo ang gumawa ng group. Sasabihin natin, pasensya na po, kasi kanina naglilinis ako, naglalaba, inaalagaan ko yung pasyente ko, nagvacuum ako, nagbiyahe ako. Hindi ko po nakita ang kanilang mga sinasabi, bago ko lang nakita. Huwag kayo po mag-alala dahil pinagalitan ko sila, na-remove ko na sila lahat. Sana at hindi na po ito mauulit. Very simple. Kasi ang problema kasi dito, ma-pride tayo, no? Nasilipan tayo, tapos nagagalit pa tayo. Nangahamon tayo. So, paano masolve ang isang problem kung yun bang umiinit ang ulo natin, walang pagpakumbaba, no? Andito tayo sa Team Kalingap, so makisakop tayo. Madali lang po mag-sorry. Pwede mo rin sabihan yung mga members mo na nagmamaritisan, mag-sorry kayo. Mag-sorry kayo, gagawa ako ng post, video, mag-comment kayo na mag-sorry kayo sa inyong mga nasabi. Simple as that. Kasi minsan, katulad ng nasabi niya na bakit hindi daw siya piniim, no? Bakit hindi daw pinag-usapan sa private. Yun nga sabi ni Sir Velador na, bakit pa ako mag-PPM, ebidensya yun, no? Kasi minsan gusto ng isang side na private na lang mapag-usapan. So, palagyan natin, kinausap ka ni Sir Velador sa private. Tinanong ka niya. Siyempre, I don't know anong sasagot mo, baka sagot mo na hindi ko alam yan. No? So, pero marami nang nakatanggap ng screenshot na yan, marami na nakabasa, hindi lang si Sir Velador. So, parang biglang matahimik kayo ni Sir Velador, nag-usap kayo, sige, kalimutan na lang ito. Pero, itong mga silent viewer na nakatanggap ng screenshot, nabasa nila, tatatak sa isip nila, anak ko, bakit hindi binigyan ng, bakit hindi binigyan ng solusyon itong kumalat na screenshot na binas si Kalingap Rab, ang Jomcar, lait-lait, binas, no? So, di pala alam ng mga viewers na nag-usap kayo in private, no? Nagkasundo kayo na pabayaan. Pero para sa akin, okay lang yun, no? Na sinabi ni Sir Velador sa public para matapos ma-end. Pero ganun talaga si Sir Velador, no? Binasa niya ang mga pinag-usapan doon. Pero importante, ang maganda doon kasi hindi na narinig, hindi nakita na mayroon kang sinabi doon, no? Yung mga members mo lang. Ang pagkaiba lang, pangit lang kasi admin ka doon. So yun nga, dahil tayong gumawa ng group, mag-apology tayo, mag-sorry. Pasensya na po. Kasi talagang kanina busy ako. Hindi ko nabigyan ng time, ngayon ko lang nabasa. Simple as that. Pinagalitan ko na po sila, no? Bininis ko na po, dinilit ko na po. O katulad na sabi ni Sir Velador na maganda, no?
lininis mo. Pero kahit anong linis natin, dahil tapos na, kumalat na ang screenshot, marami nang nakabasa. At ito, pinag-uusapan. Pinag-uusapan na naman social media, lalo na dito sa Team Kalingap. So, ngayon, pag nabash tayo, sabihin natin na mga toxic, mga basher, itong mga basher, hindi naman silang gumawa ng issue. Siyempre, mga defender yan, nagmamahal sa kanilang mga sinusuportan. So, normal yan na magre-react sila. So, yun lang po ang aking point of view para sa mga kasamahan ko dito na leader sa community. Pag may nangyari sa group ninyo, leader kayo, kayong gumawa ng group, simple as that, mag-sorry. Dahil ang paghingi ng sorry, hindi tayo mababawasan. Maging proud pa tayo, no? Sa pagpapakumbaba. Huwag po tayo ma-pride. Dapat mamumuhay tayo may pagpapakumbaba. May papagkumbaba. Huwag ipairalin yung pride, yung galit natin. Nabiragla na ng lalaki yung mata natin, nagagalit na tayo, na mga hamon. So, yun nga lang. Thank you po sa lahat na nanood natin reactions for today. Paki-like ang ating video, paki-subscribe, hindi pa nakasubscribe dyan. Paki-share at shoutout sa lahat na silent viewers, mga supporters, marathoners dito sa Team Kalingap at siyempre itong mga sponsor sa landing pad at sa jump car. Thank you for watching. God bless you and see you in my next reaction video. God bless! Mga Kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga kadyong karagi ng samahan, reactor na maaasahan, siya si Darlen Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan, mabuti na kaibigan, solidong kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya kahanga-hanga. Siya si Darlen Vlog, samahan natin. Mga Kalingap, halika na't sabahan natin siya. Darlen Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong-lalo na sa Joker kanyang sinuportahan. Mga Kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe Darlen Vlog. Mga karaba, mga kalingap,